Narito na ang PTV Balita ngayon. Hinikayat ng Malacanang ang lahat ng mga lokal na opisyal na isumbong ang mga maanomaliang flood control projects. Ayon kay PCO Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, kasunod na rin ito ng pagsisiwalat ni Pasig City Mayor Vico Soto hinggil sa mga nananamantalang contractor. Sa report ng DPWH, nasa mahigit 9,000 flood control projects ang itinayo mula noong July 2022 hanggang May 2025. Ilan sa mga ito wala naman sa mga flood-prone areas. Napansin ng Pangulo ang hindi pagkakatugma sa top 10 provinces na may pinakamaraming flood control projects kahit ang iilan sa mga ito ay wala sa listahan ng top 10 flood-prone provinces sa bansa. Namayagpag sila noong nakaraang administrasyon hanggang ngayon. Kahit ano pa man ang gamiting pangalan ng inyong kumpanya, ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya. Maging mapanuri, mga dating na blacklist, nag-iba lang ng pangalan, at ngayon ay mukhang nakakapagtransak pa muli sa gobyerno. Mahiya naman kayo. Abiso naman sa mga customer ng Meralco, magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang kumpanya ngayong buwan. 63 centavos kada kilowatt-hour ang idadagdag sa singil sa kuryente ng power distributor. Dahil dito, aabot ng hanggang 126 pesos ang posibleng taas singil sa mga kumokonsumo ng 200 kilowatt per hour. Ayon sa Meralco, bunso dito ng pagtaas ng transmission at generation charge. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.